to, mabash ka dyan. Kasi like, all I wanted to do was please them. And like, finally, this is my redemption. Tapos, shit, may ganito tayong problema. So parang I was just really a guest na parang first time ko lang na umattend. And I made a mistake. Our guest for today is someone who has reinvented herself time and time again. And alam nyo ba na ang pinakauna niya na time na nakilala ko, nag-online selling siya. At naging customer niya pa ako doon. And then she ventured into content creation. Now that she's entering another season in her life na very exciting because finally she is engaged, pag-uusapan nating lahat yan. Welcome to this episode of Another POV. I am Ana Kay Villalobos and our guest for today is none other than Tony Sia! Hello, everyone! Ate, thank you so much for having me. It's an honor. Thank you, Tony. Kasi Thank alam you so mo, much. meron akong kukwento sa'yo Ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Even before, nung mga mukbang days mo, sinabi ko kay Jeloy, makipag-collab kaya ako kay Tony. And for me, hindi talaga ako nakikipag-collab basta-basta kasi nga mahiyain ako. And for me to be able to say that, ibig sabihin, parang nakaka-resonate ako sa'yo. And tuwan-tuwa rin ako sa'yo nung mukbang days mo. Anyway, Thank mamaya you, na tayo ate. pumunta doon. Simulan natin sa pinaka-umpisa. Okay, let's do this. Special mention din pala kay Dave na nagdala sa kanya dito. Dave, thank Yes. you. Wala si Tony dito today kung di mo siya hinatid. And kamusta yung pag-akit nyo dito sa bundok? Ate, naku, parang nabudol mo na ako. Ang ganda. First of all, congrats on your house. Sobrang Thank ganda. you, Ang thank aliwalas, you. guys. Promise. Parang, it's Pero a breath of fresh air. Hindi ka ba natakot na parang papunta na kayo sa jungle? Hindi, kasi parang, papunta na ako sa heavy. Heavy. Diba? Pag Ang ano na, ganda! sobrang aliwalas dito, yun nga lang talaga, it's really time-consuming. Kaya nung nag-offer ako ng driver, sabi ko, hala, ayaw ni Tony, si Dave daw magdadrive. Medyo nahihiya ako. Hindi, ate, na-enjoy naman yan, bonding. Ayan. Kamusta naman kayo ni Dave ngayon? Ay, grabe Yan ang naman. unang First, tanong. Alam niyo kung nga. bakit? Mhm. Kasi isa sa maraming tanong dito ay si Dave din. Totoo? Yes, apparently talagang very interested ang mga tao kay Dave. Parang the more na hindi nila nakikita, the more na mas curious sila. Well, actually, I think, ang dami, ngayon, nasa phase kami ngayon na we're about to get married soon. We just moved out together, ate. So, if you guys didn't know, which baka hindi nyo alam kasi hindi na ako nag-YouTube, diba, ate? So, kami ni Dave, medyo nasa adjustment period kami ngayon. But I think, the daily lives, like the daily, kahit isama mo na yung arguments namin, discoveries, bagong nadidiscover namin sa isa't isa. I think it's really making us stronger day by day. And I'm very, very thankful for that. So parang, andito na kami sa phase ngayon, I believe so, na God is readying us na for the next chapter, which is beautiful. It's Super chaotic but exciting. beautiful, you know what Super I mean? exciting, di ba? Yes. Pag bagong bukod. And ang tanong ng marami is, kailan daw ang big day? Pero, sabi na sa akin ni Tony yan, hindi ko sasabihin sa inyo. Kasi surprise na lang, pero next year. Next year siya. Oh, ayun, at least, nagsasabi ka ba ng date online? Or like kahit ano? Pag date, hindi. Pero the year na lang. Sinabi nyo na sa kanila na ito yung year sa audience niyo? Hindi nga eh. Oh, First time ever. Okay. Thank you, Tony, for trusting Of us with course. Parang ninang sa kasal yan at nagtanong talaga. Anyway, ayan, kinanong ko lang si Dave kasi nandito si Dave, ano. Pero let's go back sa pinakauna, no? Sa pinakaunang tanong natin. A lot of people know Tony Sia, the content creator, but not everyone knows na bago ang lahat ng ito, ikaw ay isang online seller. Yes. So tell us more about your online selling venture. Ilang taon ka ba nagsimula nun? Siguro ate, sobrang fan na kasi ako ng makeup. And can I just say, sobrang idol kita. Like legit, Oh. I'm not even kidding. Totoo ba? Legit, kasi kayo ni Ate Ann Klotz yung pinapanood ko talaga. Tapos ikaw ate, yung kapag nag-haul ka pa or like, alam mo yun dun ka pa sa vanity Thank mo. you. Tapos Yes. like remember, nag-haul ka ng mga high-end products. Parang, I don't know, like, dati kasi hindi pa siya accessible sa atin, mga Pilipino, Yes, di ba? alam natin yan. Sobrang kilig nung feeling when we get international brands, na natatry natin yung mga iba't ibang brands, mga Jaclyn Hill, Yes, kapanahunan ayan. pa nila ganun. So, I feel like you also one of the people na in-inspire ako na parang, okay, I really loved watching you back then. And then, sabi ko, super na-enjoy ko kasi yung makeup ate, pero hirap na hirap talaga akong magpadala ng, or like makakuha ng makeup from international countries, yung mga Kylie, Colourpop, ganyan. So, bumibili ka ng marami, Oo. tapos dinadamay mo na kami. Binubudol Yes, mo na exactly. Na parang, ako yung unang nabubudol sa mga like, kila Jaclyn Hill, Jeffree Star, mga ganun. And then, so bumibili ako, pero sabi ko siya paholic kasi ako, kailangan mabawi ko to.
So, nagpadala Ay, ang ako ng, galing. so kung bibili ako mga 20 pieces. Tapos, ibebenta ko yun, ate. Kasi that time, yun din yung duda ko. Sabi ko, parang hindi naman talaga siya yung online seller na talagang sobrang nagbebenta lang. Yes. More of ang nafe-feel ko sa kanya noon is that bibili ako nito for myself. Pero dahil bibili na ako, sayang shipping fee, damihan na natin, di ba? Exactly. So, anong taon yun? Parang, hindi ko na maalala. Graduate ako 2016, ate. So, So, mga at that after nun, ginamit ko yung credit card ng mom ko pa nun. Tapos, nag-start na ako mag-online selling. But as like a passion, side hustle lang. Parang may pambili din ako nung mga high-end makeup na yun. Para sabihin natin. ma-justify mo. Yes, Ayan, exactly. yun talaga yun. Mm-mm. Hindi ko na maalala kung anong binili ko sa'yo nun. Basta alam ko, BPI. Talagang nag-mention talaga, no? BPI pa ata ako nagbayad nun. Pero yan, suki kami ng kapatid ko. Grabe. Di ba? Oo. BPI. Yes, BPI. Alam mo na. Minsan may ano pa nun Cebuana. Yung mga claim-claim Talaga ka pa, ba? Western Padala. Union. Pero mga padala. ganun. Padala. Yes, so ganung era yon yung bentahan ng makeup Oo. before. Pero kasi that time, since parang ang meron lang dito, MAC, tapos walang ELF, di ba? Elf, Colourpop. Color, Tas uso nun. Colourpop. Colourpop, Shit, oo. Kylie, Kylie. Tarte. Ano pa ba yung mga makeup brands on? Makeup Geek, Morphe. Morphe, yes. Yan, yun yung mga, The OG. Diyos ko, ang tanda na natin. Nandito pa ba yung mga makeup brands na yun ngayon? Pero Totoo. dun kita nakilala. So, eto, as an online seller, ano yung parang pinaka-important lesson na tutunan mo when it comes to online selling? Oh, well, sa akin personally, I feel like, ito yung nadala ko din sa being content creator, you have to have genuine, like, first passion dun sa binibenta mo. And ako siguro kaya na-enjoy ko siya kasi super love ko talaga ang makeup. And then second, make conversations with your clients or like mag-recommend ka sa kanila. So dun din atin nagsimula na na-enjoy kong ano yung ma-recommend mo sis? Kasi ako yung online seller na pinapost ko din yung looks ko kumbaga sa page ko na parang, okay guys, this is what I use. Tapos bibili nila. So yun yung parang first wave na na-realize ko, oy, they trust my recos. As a seller pa lang to ate. So I would post like selfies, oh, I use the Colourpop something and then Kylie and then they will buy it. So parang I like tapos na-enjoy ko mag-conversation. Ito, feeling ko bagay ito sa'yo. Super nice niya. Nagme-mini reviews na kasi ako nun. So, have that relationship with your clients. And then, really, it will help. Big part na passionate ka sa binibenta mo. Like, alam na alam mo yung binibenta mo. I feel like that's the two key things para at least di mo, like kahit na work siya, ma-enjoy mo siguro yung journey na yun. So, di ba na-mention mo, student ka pa nun? Fresh At that time? grad. Fresh Fresh grad na. grad. Hindi ka ba nag-work ng any corporate or kunyari, pumasok ka sa business ninyo, talagang dumiretso ka ng online selling? Yes, kasi nag-intern ako ate. Sa Chinoy TV pa ngayon. But like, Oh. intern lang siya. Yun na yung pinaka like, stepping foot ko Job sa... experience. Oo. Oh. Nag-apply din ako sa corporate jobs. Pero parang, ewan ko, parang tindera na talaga ako for life. Oh, so Tindera parang na ako for nag-i-enjoy life. ka when it comes to sales. Oo. May passion ka for Yes, sales. Pareho yes. tayo. Siguro, nakita ko din sa magulang ko. Kasi yun din yung trabaho nila na into sales. Kaya hindi mo napapansin na yun na rin pala yung nagugustuhan mo. Dahil Totoo. meron kang exposure. Kasi ikaw, galing ka sa Chinese family, di ba? So nakita mo ba yung parents mo na ganyan din? Yes, I think I got it from my mom. In fairness, matutuwa ang mom ko. Ayan. No, but kasi at a young age, ate, parang nagbebenta na kami ng mga longganisa. Nag-aalok-alok ba sa mga like, sa Divisoria pa So kami nun, talagang ate. food ang venture nyo noon? Yung mom ko lang, as a sideline niya, ate. Nagbebenta na siya ng gumagawa siya ng longganisa, tosino. So passion niya? Oo, tsaka pandagdag na rin siguro. Ganun. So, ganun, alok-alok lang ng mga, yun nga, mga embutido ng mom ko, tapos nagbebenta rin siya ng mga bedsheet. Kung ano-ano na rin, nagbabazar siya. So, maybe, as a panganay din, and I'm sure you can relate, ate, parang doon na tayo namulat na, okay, baka, parang ito na yung naging inclined na rin tayo dito siguro. Parang alam mong work siya ng magulang mo, but at the same time, since nakikita mo siyang ginagawa nila everyday, parang unti-unti mo na din siyang nagugustuhan. Kumbaga, parang hindi siya feeling like work eh. Parang, ano ba to? Parang yun nga, nagiging work turning into passion. Totoo. Something like that. Tsaka siguro you get good at it na rin kasi. Di ba they say the earlier you get exposed to something, dun mo siya natututunan. So siguro yun yung very blessed ako sa mom ko na in-expose niya na ako at a young age na walang nakakahiya sa pagbebenta ng, yun nga, homemade goods man yan or what. So ako kahit na just to, make ends meet pa nga or sa akin nga to sustain my
syempre, gusto ko yun ng lifestyle na nakaka-high-end makeup ako. I had to really think of like how I can do that. Which is, pasabay tayo ng mga 10 pieces para mabawi natin yung ganun. Ma-ROI mo yung mismo Ma-ROI. gamit mo. Parang malilibre mo na yung mismo mo binili Yes. dahil meron nang nakisabay na iba. Hindi Totoo. pa uso pa sabay nun, pero parang ganun. Parang ganun. Parang ganun. Exactly. So eto, going back dun sa sinabi mo kanina na dahil gusto kong bumili nito, pero gusto ko yung gagastusin ko, mababawi ko. Tapos nagsishare ka na ng reviews para mabenta mo sa kanila. Yun ba yung naging way mo into content creation? Yes! Yes, kasi parang, ewan ko ate kung part ka ng The Makeup Revolution. Before? Yes! Oo, May oh my Facebook God, sobrang page. OG. OG. Parang sobrang OG. tagal na nun. Wait Parang lang. isang dekada na. Parang- I think 10 years. 10 Parang years ni-reveal this mo year. yung age natin sa Makeup Revolution. Still still young and fresh, di ba? Yes. So yun ate, The Makeup Revolution, super dun kasi magpo-post ng mga selfies yung mga tao. How's my makeup for today? So nag-start ako dun. And then yun nga, I would get compliments naman syempre, ang mabait ng mga tao, and supportive. Tapos dun na, okay, like, try ko nga. And again, like, konti pa lang vlog na natin about beauty. Oo, sobrang parang feeling ko ano lang siya parating pa lang sa Pilipinas, yung beauty niche when it comes to content creation. Totoo. Super, as in, mabibilang ko kaya sila, Ate Chris, ikaw, Ate Ana, Ate Aisha, yung mga ganon. Yes. Konti-konti pa lang. So yun, when I started, I just really went there for my passion. Tapos, kasi yung ano ko naman nun, parang I had acne prone skin, as in tad Oh, same tayo. Same tayo. Yun yung pinaka, di ba uso dun yung mga Kino-cover full mo ba? coverage. Ngayon? No, I mean before, Oo kino-cover mo naman, siya. ate, kino-cover ko siya. Wala, same tayo. Oo. Kaya ako din na-discover ang makeup. It's because of an insecurity, which is yung acne. Nakakababa siya ng confidence. And that time, uso ang plakado. Uso ang Girl. full coverage. Yes. Lahat ng full coverage foundations, alala ko pa nga nag-review ka ng mga foundations. Oy, wait naalala ko. May isang trip tayo no, hindi ko alam. Tapos, sa'yo ko una natutunan to. You were using Tarte Shape Tape. Tapos sabi mo, ate, hindi na nga ako nagpa-foundation eh. Concealer lang ginagamit ko. Tapos nakikita ko, nakakaloka si Tony, ginagamit yung Tarte Shape Tape dun sa mga blemishes niya, and then bini-blend out niya na lang at wala na siya ibang base. Ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon, ate. Oh. Legit. Like concealer as an all-over base. Tapos nagulat ako na parang, oo nga no, kasi technically, ganun din naman yun. Mas may coverage lang yung concealer, pero ganun din naman siya. Something Totoo. to cover. So siguro dahil nga may insecurity tayo noon about our acne, so we started discovering ways on how to perfect our makeup. Ayan. Yes. Exactly. Kung saan na tayo napunta, ang dami, parang feeling ko ang dami nating pwedeng pagkwentuhan. Parang much needed catch up. Kasi ang Yes. huling kita ko pa sa'yo parang sobrang tagal na. Ang huli kita ko sa'yo sa Ponds nga, sabi ko sa'yo. Baka 4 years ago siguro. 3 years, mga ganun. So, eto na, nandun na tayo sa content creation. So, content creation looks effortless now, but I'm sure it took a lot of experimenting before you found your own style. Yes. Paano mo nalaman pala na sa beauty niche ka magsisimula? Ano ate, dun talaga ako magaling, I think. I have to say, talagang Hindi mo inisip na, kunyari, sa travel ako, or parang hindi pa ata uso travel, no? hindi pa. no? Hindi pa. Beauty ata talaga ang isa sa Beauty. una na niche, no? Yung mga halls, Ah, naalala mo, yes, the oo. era of like halls. Pero, ang halls din, nagsimula siya sa beauty, eh, no? Beauty talaga. Kasi unang hinuhol yung mga biniling makeup sa Watsons, or di kaya kung meron kang high-end makeup, and then suddenly it turned to luxury. Pero ikaw talagang beauty. Pero hindi, nakikita ko din, naglo-luxury ka din eh, di ba? Beauty, luxury, pero mainly, ganun talaga yung laman ng content mo. Yes, ate. I think, during, like, siguro yung journey ko, madami siyang pinagdaanan din, I would say. Started at beauty, and then in the middle of it, nagcha-challenge ang sister mo kung ano. Kasi uso ang challenge, aminin sis. Like, nag-prom gown pa ako sa mall, kung ano-ano. And then, nag-try ako mukbang kasi na-enjoy ko din siya. Yun, siguro. Nadagdag yun sa aking portfolio. Siguro yun din yung way mo para ma-find mo yung sarili mong niche kung para sa'yo talaga. Kasi ako looking back doon sa mga pinagtatatry ko doon, medyo may iba din akong nahihiya. Pero something na hindi ako ganun ka-proud na na-try ko. Pero kasi para malaman mo kung ano yung para sa'yo mo, you Correct. just have to keep trying. Totoo. So katulad mo, ikaw nag-challenge din ako. Parang hindi ko lang ata nagawa. Nag-prank ba ako? Nag-prank ka ba? Parang sa boyfriend ko lang at that time si Dave. Yan, pero sa family. Sa family No, lang, no, di no, ba? no. Pero at that time kasi alam ko parang yun yung kailangan mo pang i-discover. Lumalabas Totoo. pa lang yung mga niche na available. Yes. But definitely, beauty talaga yung nakita ko na nag-shine ka. Beauty ka mo. Pero bakit may nakita ko online? Ano to, Tony? You tried auditioning daw for PBB. Ano ba ang ultimate goal mo? Wait lang. Oh,
may fantasy lang naman ako, ate, na maging artista. Before pa to ng content creation? Before, like, alam mo yung kasagsagan ni Kim Chu yan na parang, hala, baka ako na yung susunod na Alam mo, Chinese tignan pala tayo magkaroon ng Chinita Princess 2.0. Oo, diba? Like, syempre, nung si Kim Chu, niyanig niya ang buong Pilipinas, no? Sino ang partner nun? Gerald Anderson. Yun. So, parang Gerald hala, baka, Anderson. naku, tumatanggap pa rin ng mga Chinita si PBB. Try ko nga. Pero, ano lang siya, funny story lang siya kasi hindi naman ako umabot sa cut-off. Paano hindi ka umabot sa cut-off? So, pumila ako, pero like, nung ako na, ma'am, tapos na po, di na Ay, po kami. totoo? Yes! Hindi ka nakatry na parang audition Sis! talaga. Pero pumila naman ako. Pumila ako sa MUA pa ata yun. Tapos sabi, ma'am, Prior- tapos na po eh. Prior pa ito sa iyong content creation. Oo, like side quest na lang siya ngayon. Anong year yan? Tagal na nito. Siguro mga teens pa ako, mga 15 years old. I don't know, I forgot na. 2014. Maybe- Oo, mga ganun. 14, 13, ganun. So parang gusto mo din, pero parang hindi mo na lang din talaga siya tinuloy. Hindi na. Tsaka, sabi ni kuya, ma'am, stop. Cut off na. Stop it. Meron talagang way si Lord na parang, girl, hindi ito yung para sa'yo. Hindi, sis. Itigil mo yan. Baka Gagawa, ma-evict ka lang din agad. Wag mo na. gagawa siya ng paraan to Totoo. lead you kung ano yung para sa'yo. So, I ang love next that. I love that question quote. for you, syempre nag-try ka. Mm. So, for sure, may mga pumatok. And for sure, lalo, meron ding nag-flop. Kasi ako, meron din ako mga ganun. May Sa'yo, mga flop moments ka ba? oo, yung parang, girl, ba't mo rin na yan? Talaga Ikaw ba yan? Oo, may In mga fairness, ganun di ako. ko pansin. O parang feeling ko, bakit mo trinay? Ikaw ba? May mga ganun ka din? Ay, naku ate, kinakahiya ko yung sarili ko dati. Siyempre, hindi ako proud. Pero alam mo yun, parang kasama yun eh. Sa kung sino tayo ngayon. Diba? You believe Pwede that? mo bang sabihin sa amin yung mga trinay mo na parang, girl, hindi naman ikaw yan eh. Madami. Yun na nga, yung nag-prom dress ako sa bumili ako Hindi ko na pa doon, sorry, pero Yeah, okay ikwento lang. mo. So, bumili ako ng prom dress sa 168. Malaki siya as in ball gown. Tapos, nirampa ko siya sa SM San Lazaro. Yung mga ganun for the challenge talaga. At Tas sino may- namang nakaisip nito, Tony? Ako sabi ko, oh my gosh, try nga natin. Uso yung challenge. Oh. Wearing a prom dress to the mall. Ganon. In fairness, patok siya. Pero like, ba't ko ginawa yun? Hindi ko alam. So definitely, hindi dahil pumatok, ibig sabihin, yun na yung ipaperso mo. Kasi at the end of the day, parang ikaw din sa sarili mo yung makakasabi na, parang hindi ako yun. Yes. For real. Ikaw lang talaga makapagsabi. I also tried vlogging actually, ate. I enjoyed it, pero parang feeling ko di kasi ako super magaling na storyteller. Talaga Like, ba? Feeling ko mas magaling ako as a speaker, but like iba yung storyteller like you guys. Like ikaw ang galing mo mag-vlog kasi you give that raw effect. Ako parang kailangan ko pang umemote. Alam mo yun, di ko talaga kaya. So parang sabi ko, I tried to figure it out. Mukbangs worked for me. Na-enjoy ko siya. Tapos, hindi rin ako super makolab. That's why I resonate with you. Parang na-enjoy ko lang yung space ko. Na-enjoy ko makipag-collab sa kapatid ko. Happy na ako sa sarili kong bubble, ganyan. Tapos, ang na-enjoy ko talaga, I think I enjoy talking. Na-enjoy ko talaga mag-blab. Pero meron kang parang topic, kunyari makeup, yun talaga yung gusto mong gawin. Makeup talaga, ate. And siguro mukbangs. Makeup and mukbangs. Makeup and food. Tiningnan ko yung YouTube channel mo ngayon eh. So mamaya na natin pag-uusapan yan kung bakit hindi na nag-YouTube si Tony. Pero ang napansin ko nga doon, talagang nakafocus ka sa beauty. And then may mga pakonti-konting vlogs. Pero yun pala yung rason. Ngayon naririnig ko na sa'yo na hindi ka komportable. Talaga ba? Or maybe kapag naging wifey na ako. Let's see. Oh. Pero siguro at that time, parang feeling ko lang I'm not the best at it. I think I have friends na better at it. Like sila Rai, mas magaling Yes. mag-storytell. And I have to be honest with myself na hindi ko to strength right now. Okay. Alam mo yun, pag nagka-travel kasi ako ate, parang hindi ko kaya yung may vlogging camera ako. Ay, Siguro medyo- kasi aligaga ako dyan. Medyo ano talaga siya, sa totoo lang no, masaya naman mag-vlog kasi mababalikan mo. Pero totoo yung sinasabi mo na instead na like 100% yung parang presence mo during the travel, mababawasan pa rin talaga siya kasi iisipin mo, ay naku ko ba yung shot na ganito? Share ko lang sa'yo, no? Pero definitely, marami makikurious sa'yo pag nag-asawa na, tapos kinasal na, and definitely, baka magkaroon na ng Little Tony or Little Dave. So, yan. Baka yan ang susunod na abangan sa'yo. Correct, As a correct. viewer din, Yes. yun din yung inaabangan ko. Pero, yun lang. At least nasagot yung tanong ngayon kung bakit bihira ka mag-vlog. Yes. Kasi parang hindi ko siya strength right now. Siguro, I feel like if I want to be better, I'm not closing doors. Okay sa akin, na-enjoy ko siya. Pero, kailangan ko siguro ng editor kasi medyo napapagod ako maglagay ng background music na, alam mo yun, Ikaw ba aesthetic. nag-e-edit? Ako nag-edit ate. Lahat ngayon? Ngayon ako talaga. Nag-try ako ng editor eh. Pero meron ka manager. Oo, nag-manager. Ah, ako. nag-manager. Thank you, Lord. Yung sa'yo, mostly nakafocus ka ngayon ni short form. Short form ako TikTok active. talaga, no? Yes, TikTok.
Anong year ka nag-start na like TikTok ka nag-focus? I think siguro, sabi natin, late 2024. Pero finocus ko siya last year. As in like, mas active ako last year. Ilang beses ka nag-upload sa TikTok mo ngayon? Last year siguro, mga 4 to 5 times a week sa TikTok. Minsan 4 6. to 5 times, grabe. Yun, Parang sa TikTok. nakakapagod yun, naririnig ko pa lang. Tapos iba-ibang topics, ganyan. Oo, mostly beauty, pero yun nga, nasasamahan ko na siya ng mukbang. What I like about TikTok, ate, kasi I can just be plop my phone. Ganun kasi, tamad kasi ako, guys. So parang, plop my phone, okay guys, kain tayo ng ano, and then, tapos na. Parang hindi naman ako naniniwala doon, ha? Plop my phone, pero sobrang plakado na Oo, makeup. like after the glam, Wow. plop my phone, mukbang, tapos ka na. Ang ganda po doon sa mga videos, boy. Pasamantalang ko, pag plin-up ko yung plop my phone, yung itsura ko nakapajama. Di ba in-upload ko kanina, nakapajama. Yan ang plop my phone. Pero kasi guys, well, may anak na and then syempre dalaga pa. Pero TikTok pala talaga ngayon TikTok, ang mas ako, fino-focus ate. sa mga tao. Kasi alam nyo, marami din akong kilalang YouTubers na nagpo-focus na sa TikTok ngayon. Ako hindi ko lang alam, hindi ko maiwan-iwan si YouTube. And that's what I love about you, though. You're the YouTube OG, the GOAT. Pero kasi, yun nga, siguro, nahirapan ako mag-transfer to yung vertical. Hindi ko ba nahirapan? Hindi, ate, mabilis lang. Siguro nasanay ako sa IG stories. Oh, Di ba, same lang sila. oo. Pero ikaw, ate, mas ano ka sa YouTube talaga? Hirap na hirap talaga akong vertical and mag-TikTok or kahit IG Reels. Recently nga lang ako nag-IG Reels ng tuloy-tuloy dahil may mga ka-team na ako. Pero feeling ko yun, ganun nga pa rin, no? Kailangan talaga paulit-ulit mong gawin yung isang bagay para matutunan mo siya na maging normal yung feeling sa'yo. Kasi parang pag nag-IG Reels ako or TikTok, for me, it feels like work. Pero pag nag-YouTube ako, tapos inon ko lang yung camera ko, magkukwento ko, ito yung nangyari ngayon, ganyan. Parang wala na siya sa akin. Ang galing. Baliktad tayo. YouTube right now feels like work to me. And TikTok feels like parang FaceTime naman with a friend. But kaya siguro doon ka talaga magaling sa YouTube. Alam mo, that's your strength talaga. Kasi natural mo siya nagagawa. Siguro nga dahil paulit-ulit ko na din Oo. ginawa, ilang taon kong ginagawa. Pero again, kasi ngayon, I have to be honest, no, mas bababa ang YouTube views. So talagang mga tao, mas maikli na yung attention span. So talagang mas marami din sa TikTok and mas maraming budol sa TikTok. Pero ang hirap iwanan ni YouTube. Ang dami nagtatanong, bakit ka nga daw talaga tumigil mag-YouTube? So ako na-curious ako kasi nakikita ko mga tanong. So kinalkal ko, nga no, parang 7 months ago ba ang huling YouTube Matagal ng na. isang Tony Sia? Mm-mm. Tingnan nga natin kung ano ang Na-corner huling ako dun, video. Hindi kita pinagtatrabaho, girl, talagang na-curious lang ako kasi yung mga tao, Kasi alam nyo guys, kahit naman magkakaibigan kami online, hindi naman kami parang, expected na, alam ko ang latest video ni Tony, Oo. alam ko ang latest video ni ate. Yes. Ganyan Siguro, yan. ate, nung early 20s ako, ganun pa ako sa friends ko. Yes, pero pag mga, di ba? Pag Alam mo mga na 18 yan. years old na, yan. 7 months ago, yes. Oo. Naalala ko yung nakita ko kanina. And best beauty products of 2025 plus special announcement. Parang sinamahan mo na din nung engagement announcement ninyo. Correct. Yung YouTube video mo. Pero talagang, ang huli mo pang Very, vlog, very. like parang daily vlog. Tagal na, ate. Inaantok Pandemic. ka na As in, di mo na siya, Oo nga. pandemic siya, ate. Pero nung pandemic, sinipag din ako, I have to say. A typical Mag-vlog. boring normal day in my life. 3 years ago. Ganyan. Uy, baka naman makakapag-vlog ka ng wedding prep. Ay, inutusan si Tony. Ay, hindi mo siya talaga papakita. Siguro, ate, wala kasi ako editor. To be honest with you. Editor daw. Wala akong drama, walang anything. It's just, hindi siya kaya ng plato ko ngayon na parang mag-YouTube pa ako. Mahirap eh. Kasi ate, medyo matrabaho ang YouTube. Especially, Yes, totoo. like, i-collate pa natin yung clips. That's like a whole day's worth of clips pa lang, ilan na. Tapos, ika-cut mo siya, maglalagay ka pa ng background music. Yung mga ganun, doon ako nahirapan. So, sa TikTok kami mag-aabang. Sa TikTok. Talagang sa pinilit si TikTok. Tony sa wedding preps, no? Sa TikTok eh. Sa TikTok ako Ayan daw, ngayon talaga. Yung mga nagtatanong, TikTok daw. Guys, mas active ako sa TikTok. I-check nyo naman. Pero I love YouTube. YouTube is, doon watcher pa rin ako sa YouTube. That's ano the mga thing. pinapanood mo ngayon? Kasi sabi mo, di ba, active ka sa TikTok. Yes. Pero, meron talagang time, pag gusto mo mag-relax, ako YouTube, di YouTube ba? talaga. Anong mga niche yung pinapanood mo? Baka, Magugulat ka. anong niche yan? Decluttering your life. Minimalism. Na para bang kaya natin yung minimalism? Sis, ang lala. Tapos mga ano pa, minsan mga monk videos. Like legit, mga self-help. Okay. Monk-related videos. It's Monk-related? crazy. Like yung mga like thinking how to think like a monk. Ganon. Guys, Okay ka legit, pa? I don't even Okay watch pa ba, recipes. Tony? Kakaiba siya ate. Check mo. Kasi like minsan may mga wisdom silang mabibigay sa'yo na
kakaiba. Oh my gosh, Japanese way of Sabagay. living. Yung mga ganun yung pinapanood Sabagay, hindi ko siya ma-judge kasi ako nga pinapanood ko pagtatanim sa farm. Wala naman akong farm. Ganda Yung mga nagluluto sa farm. Dream But life yan. everything to relax. So, YouTube for me is, other than work, of course, nasa YouTube pa din tayo, is to relax yung mga long form videos. Totoo, Pero, totoo. pag naghanap ako ng reviews, I have to be honest, no? TikTok talaga. Kasi ang bilis eh. Totoo. Kaya Straight hindi to na the rin point. ako ganong naggagawa ng mga reviews on YouTube kasi 'di ba, parang mag-film ako ng sobrang tagal mo mag-film, tapos maggamit ka pa ng high quality camera. Totoo. Tapos makikita mo yung views mo, yun lang. Totoo. 'Di ba? Yes, isa rin yun actually sa main reasons, ate. Ano tayo dito? Unfiltered tayo dito. Honest lang tayo dito na Totoo. Diba? Siyempre, parang nakaka-discourage din na, yun nga, pag mag-review video, 1 hour din kasi siya, ate. Tapos yung mga views mo, 10K, 20K, parang, pag sa TikTok kasi, it gets pushed to random people. To new people, actually. oo. So, FYP. FYP. To new people. So, parang actually, yung mga followers ko ngayon, mga 15 years old. Yung ganon. Ganon na siya. So, medyo bago na siyang, but I'm really always gonna be thankful to my OGs talaga. But, going back, sa YouTube, hindi na siya sobrang napupush eh. Or siguro, hindi lang talaga din ako nakakuha ng following there to really, na medyo kahok-hok. Or baka mas gusto rin talaga ako ng tao na nagmumukbang lang, mga random challenges, cutie, funny videos. So baka yun yung hinahanap nila talaga sa'yo. Yes eh. And, ate, as a content creator, yun yung na-realize ko na okay lang. I can't be good at everything. I can't be good at YouTube. It's okay to not be good at everything. Like YouTube, TikTok, Facebook, lahat pinasok ko na. It's okay to have your own little bubble. You'll still do good. Pero yun yung magaling sa'yo kasi talagang in-embrace mo na ito ang strength ko. Dito ako magfo-focus. Yes. Kasi medyo ako doon nahihirapan eh. Para nangyayari sa akin, what feels comfortable, doon ako magfo-focus. Hindi kung ano yung hinahanap ng mga viewers. Parang, okay, ito yung daily life ko, ito lang talaga yung nangyayari sa life ko. Pero kasi sometimes, hindi yun yung hinahanap ng mga tao. Ano hinahanap sa'yo, ate, ng mga tao if you don't Gusto mind? nila sobrang haba ng mga videos. Like, kunyari, 1-hour videos, ganun. Or di kaya, sometimes they wanna know yung, like, finance. Girl, ako ba talaga tatanungin yung finance? Hindi ako magaling. Nag-uusap nga tayo kanina about it, diba? Napakagastadora namin ni Tony. Parang yung mag-asawa namin at magiging asawa ni Tony, parang silang dalawa nagkakagano na Nagkakasundo lang. yan. So, hindi ako yung tamang taong tanungin sa finance. So, yun. But Hindi ako ate, I have to comfortable. say, siguro feeling ko naging comfort person ka na ng tao. Kaya hinahanap-hanap nila sa yung, alam mo yun, yung parang kapag naglalabas sila, ikaw yung papanood. Feeling ko, yes, you nagugas got ng that. plato. Yes, you got that, power naman. So, that's your strength. And my strength is, pag may sinuot akong lipstick, Yes. what's that shit? Yung mga ganon. Or like kapag may funny video kami ng kapatid ko, na-enjoy nila, yung papatawa easy, lang, yes. yung Oo. chill. And that's okay too. Alam mo yun? So, I'm just happy na nahanap natin yung sarili-sarili nating, kasi ito, sabihin ko sa'yo, ate, ito yung comfort zone ko naman, yung beauty. Pero isa rin sa natutunan ko, no, while you find your niche, parang hinahanap mo na din yung sarili mo. O nahanap mo yung sarili mo just by finding the things that you love to do. Sa akin, parang hindi ka pwedeng pumasok ng social media nang wala kang sariling prinsipyo. Kasi kung wala kang sariling prinsipyo, social media will make or break you. 'Di ba? Parang Katumpakan. ewan ko, pero since bata, hindi naman sobrang bata, 26 ako nag-start. Pero at that time, parang hindi ko pa alam yung gusto kong gawin sa buhay. So ayan, dahil hindi ko alam kung anong gusto kong gawin sa buhay, try ako ng challenges, try ako ng mga pranks, na alam ko naman sa sarili ko na hindi ako ito. Pero Yes. tinatry ko because that's the algorithm. Yes. 'Di ba? So, yes. at that time, masasabi mo na, sige, try na lang natin. Wala namang masama, 'di ba? Pero yun nga, that's also one way of finding yourself. Totoo. Hindi lang finding your content, but also finding yourself. I love that. Everything boils down to trial and error, di ba, ate? Hindi mo naman malalaman kung saan ka magaling or ano yung pinaka na-enjoy mo kung di mo masubukan lahat. Sa'yo, sobrang kita yun sa feed mo, girl. To be Really? honest, Kasi nakita ko yung Tony na parang ride or die makeup tag before, yung umpisang-umpisa na. As in like plain
yung good old YouTube videos. YouTube. Hanggat sa naging mukbang siya, hanggat sa naging fashion. I think na nagkaroon ka na inspiration when nagkaroon ka ng weight loss journey mo. Yes. And then fashion. Mga Kasi tay-tay syempre, haul, shopping you're feeling hauls. yourself na eh. Kasi Yes. kumbaga, di ba, nakita ko na when you were promoting your brushes, talagang todo high fashion ang iyong mga atake. Sinong nag-iisip nun? Actually, ate, to be clear, di ko siya brand ha. Like, collab lang kami nung friend ko. Pero ang dami nag-iisip na brand mo Ang yun. dami nag-iisip na brand ko. It's no, like, as in, sinabi ko lang sa kanya, 2 years ago, I had the idea na, uy, gawa tayo ng may baby brush brand, as in super local. Alam mo yung mga local brand, Yes. startup, ganyan. Sabi ko lang na, collab tayo, I really want a face complexion brushes. Kasi ate, marami nagkatanong sa mga recos ko ng brushes. Pero ate, yung ginagamit ko din is yung mga super mahal. 3K pesos isa, mga It Cosmetics, yung mga higher-end brushes. So, hindi siya relatable eh. So, sabi ko, gawa tayo ng complexion set na, kaya nilang Accessible din. accessible, Ang pero hirap may mag-recommend quality. pagka sobrang mahal tas gusto mo lahat ng audience mo matry. Totoo, diba? totoo. So, yun, we came up with that idea. And it took me 2 years to kasi super, nitpicky ako sa lahat ng bagay. Especially kapag ilalabas ko siya with my name, kailangan, twice as good siya. 2 years pala yun. 2 years ko siyang pinerfect ate. Yung shapes ando na siya, pero yung perfection. Yes. Siguro, yun nga, another thing also I wanna say is kapag content creator ka, hindi naman always everybody's gonna like you. Maraming mga ipipinta sa mga tao kahit di naman siya ikaw, kumbaga. So sa akin, like, ako aware ako guys, sasabihin ako lahat daw favorite ko. Because ate 10 years ko lang ginagawa na nagre-recommend ako ng product. So, I can't recommend the same product for 10 years. Tsaka gagawa ka favorites video lagi. Yes! Yun yung ginagawa mo talaga lagi, favorites Totoo. video. So, yun ang makikita nila sa'yo. Favorites lahat. Exactly. Tsaka ate, hindi naman kasi ako yung tsaka nito. Hindi ako ganun. I'm not that type of I'm just an informative reviewer. But you will see the effect on my face. Kumbaga, like, I inform you of the launches. Something like that. So yung notorious ako for that. Lahat daw favorite ko. Uy, guys, hindi Ang dami ng products na lumalabas ngayon in the span of 10 years. So we have to keep up. I had that notion na, okay, I cannot mess this up. I need my brush to be twice as good para pag didikitan ko siya ng pangalan ko, walang masamang masasabi sa akin yung tao kasi ginalingan ko dito. Pero Tony, break muna tayo dyan. Alam ko ang sige. mas yun. Kasi, nandun yun sa part ng entrepreneurship. Ay, may Okay, pagkakataon. tatanungin natin mamaya si Tony Okay. doon. Wait lang, patikim pa lang sa brushes ni Tony and how Okay, he was to develop. You are known for your recos. So may trend ngayon na worth buying. It doesn't matter if it's 1, 2, 3, or even 5 or 10 pa ang i-recommend. Bibili namin yan. Okay. Can we do it with you? Sure, ate. Okay, so- Mauna ka ako. Hindi, ikaw na. Kasi ako Ikaw na. ang guest dito, Tony. Parang ako yung tinatanong niya. Si Tony kanina pagdating niya, alam nyo, kumakain kami sa dining. Tapos tanong siya ng tanong sa akin, Tony, parang ikaw yung guest dito eh. Hindi ako eh. Yan, gusto ko lang din malaman, ano yung mga favorites mo ngayon? Mga ilan, Tony? Sige kung ano. Mga try ko 5. Okay, go. Pero ano na to guys, medyo adulting series. Yes, Kebs, okay diba? yan. Okay. All First, ears. Health insurance. Starting Yes. strong. Kasi hindi siya natotalk about eh. Pero sobrang importante pala na may health insurance ka. Para ka lang, kalmado ka, you Peace are of mind. protected. Peace of mind. Health insurance, guys. Second, robot vacuum. Pareho tayo dyan! Robot Girl, wala pa akong kinukuhang helper. Wala pa. Ayoko ayoko na nagmamap na robot vacuum in fairness. Yung kunin nyo, meron ng mop and vacuum, guys. 2-in-1, in fairness. Ganda. Third, for me, veneers. Veneer siya. Apostol Dental. Yes, Apostol Apostol? Dental, Apostolified. Yes, Apostol Dental Veneers. Kasi, in fairness, yun yung isa sa mga insecurities ko before yung teeth ko. And then, it can change your features pala, ate. Oh. It changes your features so much na okay pala siya ang veneers. Ako yung confidence, no? Confidence. Confidence. Na parang, okay. Hi. Ganon. Fourth, sasabihin ko ngayon, Crocs. Kasi in May fairness specific sa ba na Crocs? No naman, but Crocs in general, feeling ko. Kasi mahaba ako magpantalon, guys. Yung minsan pwede nang pangwalis, sweep yung floor, ganon. So, natatago niya yung Crocs ko. And Crocs are so comfortable kahit na umuulan, bumabagyo, isuot mo yan. Hindi yan maaagnas. So, dun tayo sa talaga. Quick dry, quick clean, ganon. And fifth, I would say, sige, mag-beauty naman tayo. Hourglass Concealer. Ewan ko, na-try mo na siya. Na-try ko na siya. Na-try ko na Yun. din. Ako yun ang bet ko. Kasi parang pwede ko siya ma-stretch eh. Pwede ko siya ma-stretch sa buong face ko. Yun. Nakarelate ako dun Parang 3/5 ako dun Number 1, robot vacuum. Number 2, Apostol. And then number 3, Crocs.
Pero kasi Crocs ko noon, nung pumapasok sa college, pagbaha. So, ang bilis magpalit, maghuhugas ka sa CR na, di ba, pag Yes, binabaha. ah. And then, ngayon, parang binalikan ko siya dahil pag may anak ka, naka-Crocs ang anak mo, pag nasa store ka, parang mapapabili ka ng Crocs. But yes, definitely Crocs. Ayan. Crocs. Thank you, Tony. Ginawa mo yan within the podcast. Of Diba, ang dami nating course. na-achieve ngayon. Of Kasi kilala course. din naman siya for her recos. Tony made me buy it. So, talagang in on the spot natin siya. Guys, ano to nagulat siya. Ngayon lang talaga namin siya tinanong. Hindi siya prepared, pero ang dami niya pa rin recos. Yeah. Pero insurance, kumuha kayo, guys. Ayan. Parang tinamaan ako doon. Ito na. Yung brinake ko sa'yo kanina. Eventually, content became more than just creating videos. It also opened the door to entrepreneurship. So, eto, what was your first venture in terms of collab? Yung unang-unang launch just because you have this huge following? Oh. I think ang pinakalala ko yung Detail collab. I'm not sure. Super OG na to, guys. Na Detail Cosmetics collaborated with like, I think 9 or 10 creators for a lipstick. And I was one of the 10 creators. Who are the other creators pala? Madami kami like Kenny Manala. Okay. Yeah, Naalala ko Kenny na. Manala, Rai Ray, Anong year to? Hazel, 20 siguro. 2020. Pandemic. Mm. Could be. Or 29. Yeah, something. Super tagal na. So yun, that was like my first collab. But it went okay. It went okay. But then, that was it. And then the next one was Dala na. The major one. Ganun katagal talaga. Hindi din ako super, it's usually endorsements na lang. Pero yung like, yung product with my name on it, I think Dala na lang. Speaking of Dala, with Dala Global, paano ka nakapag-come up na brushes? Yung kanina mong nakwento sa amin, na yun yung iko-collab ninyo. Kasi si Dala, meron din naman siyang blushes. Pero ako talagang brushes ni Dala, dun talaga siya kilala. Pero, bakit mo naisipan yun? Parang feeling ko, I can fill that void pa. So kung ano yung ginagamit ko sa balat ko, I wanted to make it better and like bring it to the Philippines. kumbaga. Accessible. Talk us through your very first brush launch na very controversial. So, how Yes, did of you course. handle then the viral post backlash and ano na rin yung natutunan mo sa amin? So, ikwento mo na lahat. Nako ate, mahaba-haba to. Yes, go. Okay. Ang naalala ko lang talaga, sobrang kabado ko nun. Kasi 50-50 ang mga tao. Again, I cannot please everyone. So may mga tao na gusto ako, may mga tao din na ayaw ako. And I believe may mga tao din na hinihintay yung downfall. May mga ganun. May mga ganun talaga. And that's totally okay. But then, ang naisip ko lang doon is kabado ako. Gusto ko makabawi sa kanila. And itong collection na to is really for my followers, my OG followers. Hindi naman ako TikToker before. I am a YouTuber talaga. So, kung sino naman yung mga nag-follow sa akin from YouTube, this is kind of like my love letter to them. That was literally my thinking. It's not even the commissions I will get. It's not even, gusto ko lang makabawi, kumbaga. Like an extension of my passion for makeup. And then, sabi ko, I created that brush set with one of my best friends, si Alex. Tapos, we were very small. Dala then was, like a homegrown brand. Just cruising, parang startup pa lang siya. And, meron kaming parang initial order, kumbaga. And sabi ko, Alex, kaya ko ba to? Kaya ko ba to? Hindi ko alam kung mabebenta ko. At I didn't honestly know kung may power ako to sell. Pwede mo ba sabihin kung ilang piraso yung first minimum order ba ninyo sa first launch? 10,000. Okay. Ang dami nga nun. 10,000. Ang dami. In theory, madami siya ate. Like, parang kung Oo. isip mo, shit, 10,000 na kinakaba. Actually, ngayon, kinakabahan pa rin Usually ako. kasi yun ang MOQ eh. MOQ, 10,000. yes, 10,000. MOQ is like minimum order and ba yun quantity, tama di ba? Pag Yan. nagpapagawa ng mga anything, 10,000. So, Alex, hindi ko kaya to. So, sabi na, sige, itatry natin yan. Tapos parang, again, back and forth kami sa brushes. When it was ready to launch na, I just got an outpour of love from people na parang, nagulat na lang ako na nire-review siya ng makeup artist na nagustuhan nila. People were coming here and there na, wow, ang ganda ng brushes ni Tony. Na parang, wow, thank you because that is my biggest reward. That is the biggest reward I could ever ask for. And then, we went to the live. I had 15,000 na nag-register sa live ko. Hindi, Wow. crazy yun ate. Sobrang crazy. Sa TikTok ba to? Sa TikTok. Tapos nung nang-live kami, first time ni Dala na mag-host ng gantong live. First time ko din na mag-live ng ganito ka. Madaming participants ko. Kasi usually mga registrants, 1,000, ganun lang. Pag may live ako with other brands. Tapos ngayon, sobrang daming tao. Tapos yung mga tao, may mga promos kasi kami doon ate. Kung bibili mo to sa live ko, for example, makukuha mo siya ng mas mura. But the people couldn't wait. Ganon siya kalala. Na kahit walang vouchers, Kahit walang vouchers, discount. Wow. Ibigay nyo na, ganon. Oo. Ganon siya. And
I didn't have any control. The brand didn't have any control kasi, to be honest guys, meron silang hinire na third party na For the studio live. agency. Tapos, nagkamali din yung agency kasi hindi nila na-list. So, para out of our control na siya talaga. Tapos, na-list pa sa brand live. Hindi alam ng mga tao to. Hindi na alam ng tao to And na you may didn't- hinire kaming You didn't bother to explain na hindi mo kontrolado yun. Hindi na. Ayan, alam na Hindi natin ngayon, siya. guys. Yes. And that was 8 months ago. So, a lot of lessons learned. Ako nga ate, a lot of lessons learned, a lot of like, it's a part of it. Going back to live, umabot kami sa ang dami naming viewers. Tapos every time mag-restock, ginawa na namin by batch kami mag-restock pa. Tapos hanggang sa every minute, sold out. So parang like, I don't know how to feel. Kasi like, on the back end of things, wow, Okay. Nagsisingkin sa'yo, sold out na eh, hindi di talaga ba? ate. Tapos, yun nga, syempre makikita mo yung screen doon, di ba? Pag may mga TikTok events, makikita mo yung screen doon. Okay, it's doing well. Kita mo yung GMV nyo. Okay siya. And then, di ko na nakita comments ng tao na parang ang ingay daw, mga ganun-ganun, rowdy na, or like, wala nang stock. Like, ganun na sila. Like, super, talaga sila. And I had no idea of that. All I knew on our side was it was a success. And like for a baby brand, for a growing brand, up and coming, it's a success. It's the first time ever na nagawa namin yung with little to no budget for events. Alam mo yun, yung parang dalawang best friends lang to na we brought that to the market. So, Dalawang best friends mo lang. talaga ang may-ari One ng of my Gala bestest Global. friends, yes. And hindi siya brand mo. Hindi ko siya brand. Ah. Like, literally, like, sinabi ko lang, nagawa tayong complexion. I'll collab with you. Ganon. Ganon lang siya. So, yun, ganon siya. And then, the next day, came in the backlash na. Next day agad yun. Oo, parang syempre marami nakuha nila? Hindi ko nakuha yung, hindi ko pa nanamnam yung success ng live. Oh. Parang ang dami ng backlash. I wasn't able to celebrate it. I was able to post my thank you. And it started with? Yun nga, yung the live, Parang comments nila Oo, about your disappointing, life. Ganon. So, emotional, but at the same time, like, again, on our part, it was a success, like, we did it, but then, here comes, like, the hard part of it. Like, we have to deal with this. You have no chance of doing this. Mistakes were made. Emotional things were, basta ang daming mga, ate, bago lang. Tapos parang, alam mo yun, it was a wreck. But, at that time pa, meron pa akong brand trip to Korea. I was like working. Di ako makagalaw, di ako makakain. Halos magkasakit nga ako. Sorry, na-share ko lang. Parang, ewan ko, nagka-ano pa ata. Kasi Kidney yun stone? Nagka-kidney stone si sis? Yun yung tumatakbo sa isip mo. Oo. So Oo. parang ate, like, I couldn't walk. Sobrang na-anxiety ako nun. Kasi like, all I wanted to do was please them. And like, finally, this is my redemption. I created brushes na yung magugustuhan nila para sa kanila. Tapos, shit, may ganito tayong problema. But, wala. Pray lang kay Lord. Tapos, you have to deal with it. Like, yun yung natutunan ko. You just have to deal with it. And you have to give it time. Exactly. I was gonna say time heals. Yun lang talaga ate. And yun nga, minsan gustong gusto ko sumagot. Gustong gusto kong guys, hindi ito yung nangyari. But like, again, I will always believe that people have already made up their minds. Kung anong gusto nila isipin tungkol sa'yo, kahit anong explanation mo, wala talaga. Kung para sa kanila ganito ka, that's on them. That's not even. And if you're not like that, then hindi ikaw yun. And yun na-mention mo nga kanina, parang meron lang din talagang iba na naghihintay na magkamali ka. Yes! 'Di ba? Oo, kasi atin lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo, like we're trying to, live this life day by day lang, ganyan, So, yun nga, we made mistakes, ganyan. So, we have to really, of course, accountability and wait it out. Like, really pray, time heals, and that's it. Yun lang talaga siya. Pero 'di ba nabawi naman kasi kaka-launch lang and congratulations. Thank you so much, ate. Congratulations, Thank Tony. you so much. Ito honest si Tony, no? Mag-message si Tony, magpapadala daw siya. So sabi ko, sige, okay lang Tony, ganyan. It's also my way of saying thank you because you have been supporting then my brand, Arcadia Beauty. So thank you so much. And in all fairness, no, ginamit ko agad siya. Super excited akong gamitin siya. Nabihira akong mag-reels. Nag-reels ako because I really wanted to try Tony's brushes. Nag-film ako, ginamit ko siya for my base. And hindi ko naman na-experience, no, not to invalidate other people's review. Kasi sometimes, meron talagang lemon product yung hindi ganun kaganda sa isang batch. We don't know what happened as viewers. But with the tusok effect, ano talaga siya, I think, yung kung ano yung pinagawa ko kay Alex, definitely, yun yung I truly believe in that product na wala siyang ganong effect sa akin talaga. Ate. Kasi Nakailang testing mag-a-approve ako. ka ba? Oo, Diba? So, kung ano yung pinagawa ko, Alex, specifically, I want this. Hindi ako pwede. Gusto ko nung parang may bounce na ganyan. So,
I don't know what could have happened in the production, but I truly still believe my brushes. People are still messaging me to this day na sobrang ganda ng brushes ko. So, again, I'm not trying to invalidate people, but I think, yun nga, the same goes na not every product will work for everyone. Ganon. I still, dun ako nagbabasa ako ng mga reviews din kasi ngayon, until before, na these brushes change their makeup game. Dun ako. And now I'm trying to think, bakit kaya nila na-experience yun? Could it be also the fact na they are not educated enough on how to properly use the brushes? Because I see people doing this motion, like, wala Or namang pwedeng tusok. sensitive din siguro yung Oo. balat. Yes. But Diba? yung may iba-ibang videos na talagang parang iba Ginaganon. Oo. Which parang is sabi ko, not the proper way. yes. Ah. So sabi ko, okay, I will want to educate my people to like, guys, you can tap, you can lightly buff, yung mga ganon, just so that they are able to utilize their brushes well. I think also that's one thing nung nakita ko, okay, how can I make this better? How can we make this better? Doon na lang ako nag-focus kesa magmumukmuk ako or like, hindi ko tatanggapin, ko dito. So you never really like address the issue and instead you uploaded videos to educate your viewers. Yes. Even before the Tony collab, nabigyan ako ni Rich kasi galing siya sa event ni Dala. So yan, pinapabigay daw ni Dala. Kasi hindi naman na talaga ako nag-accept ng brands kasi nahihiya ako na hindi ako makakagawa ng review. Yun lang naman yung akin, hindi dahil snob ako or what, nahihiya ako na magpapadala tas hindi ko naman magagamit, Gets. diba? So, trinay ko siya and I have used Dala brushes even way before the Tony collab on the brushes na ginagamit niya na sa tingin niya kailangan natin dito sa Philippine market. So, alam mo yun, yung factor pa lang na yun, alam ko magiging maganda yung collab. Oh, thank you, ate. Thank you. It means a lot coming from you. Nung Pero- ginagamit mo nga yung brush ko, Capkili. Pero yun nga, akala ko rin sa'yo yung Dala. And then, so, nung nag-live session ulit kami nung second time, napapikit na lang ako. Tapos parang, nung inon na yung live, nung nag-live stream na kami guys, parang I started it with a prayer na lang. Parang di ko kayang hindi to i-start with a prayer kasi I just want this live to go smoothly and for you guys to get your brushes, ganun. So, nag-prayer ako and naiyak ako sis, na dramatic na naman si sis. But it's just like, happy tears na finally, Pero ito na yung live live yun na eh. deserve namin. Yung Tsaka live yun, puno na emosyon yun. Yung sinasabi nila ng una na maingay. Iba kasi pag nandun ka mismo sa live, hindi lang emotion mo, emotion ng mga kasama mo. Alam mong maibibigay mo sa mga tao yung mga brushes na matagal mong pinaghirapan, ibang level of emotions yun. Kaya Totoo, gano'n na ate. lang din talaga ka-excited. Pero yun nga, talagang pag may pinagdaanan ka under the public eye, magkakaroon ka ng ganitong anxiety Totoo. na parang hindi mo ine-expect. Kasi Totoo, ako ate. naranasan ko na din yun guys to have this anxiety na parang before naman wala akong anxiety na ganyan. Pero matututo ka na parang hindi mo naman talaga mapiplease lahat ng tao and you just have to Totoo. accept that fact. I love that. You just have to accept that fact. And hindi naman kasi lahat na nabibili mo online magugustuhan mo eh, di Totoo, ba? ang dami ko rin mga fails, mga budol. Budol. Or like nabudol ako, tas fail. Kasi minsan, watcher din ako ng TikTok. So, okay, try ko nga yung binudol ng isang influencer. Tas di rin siya okay sa akin. Pero, okay, hindi lang talaga siya for me. Ganun. Parang it doesn't mean naman na bad yung product. baka hindi lang siya hiyang sa'yo or hindi Yes. siya para sa'yo. Ayan. Correct. While everyone has seen your career evolve over the years, another part of your life has quietly grown in the background and it's your relationship with Dave. Ooh, yes. Alam niyo ba guys, na yung Dave na kilala natin, nagsisimula pa lang kayo nung parang Korea trip ba natin Oo. yon? Parang kiligan moments pa lang yun ate. Doon ko na unang narinig yung Yung Dave. Dave. Yan. Pero mysterious Dave pa siya noon kasi hindi pa yes. pinapakilala ni Tony. Yes. Eventually, pinakita mo. Pero bakit parang lately, ano ba to? Mutual decision na hindi ipakita si Dave? Or parang, wala lang, hindi lang natataon na ipakita? Yan. I think it was my decision, ate. Kasi parang mas gusto ko lang talaga mag-focus sa core ko, which is beauty. Again, during the trial and process kasi, ayoko lang talaga mag-overshare ng love life, ganyan. Kasi, di ba sabi nila, the less people know, the better. Yes. And the more people know, the more assumptions they're gonna make na wala naman talagang katotohanan. Ang daming issues online. Super daming issues. Diba? Na hindi naman sa sinisisi ko yung mga netizens. So, parang sila nila yung lumikha sa utak nila. Tapos parang ina-assume nila na itong person na to ay, itong tao na to ay hindi kasundo yung tao na to. So, ang daming nag-create ng ganyan. So, eto, parang ayaw mo lang talaga din. Ano ba? Mas private na lang talaga kay ni Dave. Yes, ate. Super private. Pero happy. Alam mo yun? Like parang, they don't need to know about Dave. The thing with me and the beauty about the internet, ate, is we get to show them what we want to share with them. Yun din na I think okay din na napagdaanan natin yung ilang taon na tayo sa YouTube, na kung ano years na pagdaanan natin. So ngayon, mas gamay na natin. Okay, hindi ko naman pala kailangang ipakita si Dave sa akin. And I will just focus on makeup.
the happy things. If they want to look for like a couple channel, marami dyan. Maybe not just me. I'm happy with this. But again, guys, syempre pag naging wifey life na ako, baka Yes, mas makakita Oo, tayo ng mga yun. TikToks with Dave. correct. Pero maybe, TikToks Or lang siguro. YouTube with Dave. Pinababalik na YouTube talaga yun. Ay, editor ate, kailangan ko talaga. Editor daw. Naku, marami mag-a-apply dyan. Guys, Tony Sia is looking... Editor! Baka hindi naman naghahanap si Tony, pero alam mo, Tony, ito lang share ko. No? About editor, no? Singit ko lang bigla, mabilis lang. Hindi rin kasi ganun kadali maghanap ng editor. Kasi imagine you're going to share your daily life with someone is gonna see or she's gonna see the uncut version, the raw version of you. So yun lang, siningit ko lang Paano bigla. ka nakahanap ate? Sorry. Nagpo-post ako, pero again, actually itong mga katrabaho, mga bago pa to. Pero yung huli kong nag-edit sa akin was with me for 5 years. 5 years. Pero hindi kasi madali talaga. Mahirap pumanap Kaya ng nga eh. pagkakatiwalaan. Yeah. Ng pagkakatiwalaan. So, nagigets yung sinasabi mo. Tsaka ewan ko na ako lang ate or ikaw din. Yung parang may gusto kang story nga minsan na ma-portray. Or like minsan may redundant ka na sabi pa ulit-ulit. Gusto mo i-cut out yung iba. Na ikaw lang nakakahuli nun. Oo, Kumbaga, na yung parang mga sa ex kanila, mo, kumbaga. okay lang ilagay. Yes. Tsaka yung oversharing na pala yun. Oo, diba? yung mga ganun. Yan. So, recently, diba, na-engage ka kay Dave. So, eto na, finally. Pero, ang tanong ko, may naiba ba nung naging engaged na kayo from what has been happening before in your relationship? Wala eh. Literally wala. Kung tatanungin mo ako as in, kung ano kami before, yun na kami ngayon. Parang sa amin din ganun. No? Kasi ilang years na din sila, Tony? You are... 8 years. 8 years. In the relationship, 8 years in a continuous relationship. ba to na 8 years? Yes, continuous. Oh, wow. I mean, may mga rocky parts. Pero parang hindi ko Usual naman yun. Oo, pero hindi ko naman siya kinonsider na, siguro we were on a break for a month, tapos kami na ulit. Yung ganun. So, Okay lang yun. 8 years. Wala naman atong diretsong pag sinabing 10 years, 10 years. May mga ano dyan. Di ba? Alam na Ganun natin siya, yan. Yes. Pero siguro kaya wala din gano'n nag-change. Kasi nga, 8 years, kilala nyo na yung isa't isa. Alam nyo Totoo. na yung... Parang titingnan mo pa lang yung tao, alam mo kung ina-anxiety. Si Jolly ganun siya. Titingnan nyo pa lang ako, alam niya na ina-anxiety ako. Sinasabihin niya agad yung anak niya na, okay, wag mo munang kulitin si mommy. Ganyan siya. Kasi nga, ganun na niya kilala na sa mata pa lang, alam niya na. And yun, parang tuloy-tuloy lang. Kasi ang tagal na rin namin nun. 10 years. Kaya nga 9 years na din ata kami. In nun. the relationship, ate. In Pero the yung relationship. Jello and you met, sorry, matanong ko lang, anong edad nyo nun? Mga, 21? oh my gosh, so entirety of your 20s din. Yes. Same nga talaga Yes. tayo. Wow, okay. O, para 9 years. Tapos same din na nagpakasal na kami after 9 years. So, Love yun. that. Siguro yun yung difference. Pagka talagang matagal ng engage, parang na-engage kayo just to make it formal. Correct. Diba? Yun talaga. Pero in terms of what has been happening in your relationship, parang kung talagang genuine ang nangyayari sa inyo, it's gonna be the same. Totoo. Tsaka, I do see the similarities of Dave and me and Jello and you na parang best friends. More than the ano, parang Partner. you just get it. You just get it. Partner, best friends. Like, yun na yun. Okay, eto na. Yung kasundo ng una nating question kanina, from the very start ng podcast, inunahan ko agad. Eto na, how has been your wedding planning so far? Oh my gosh, nagulat ako doon. Pero, oh my gosh, ate, very, ano siya, I think I will call myself a lazy bride. Kasi to be honest, ayoko iniisip yung pagpa-plan. Minsan nga gusto ko magtana na lang tayo. I just wanna elope. To be honest. May wedding coordinator ba kayo? Meron naman. Meron na kaming church, may ano na. Oh. Pero, yun nga, minsan napapaisip lang ako, hala, worth it bang gumastos ng ganito for this? Yung mga ganun lang. The typical and practical questions that I'm asking myself. So, now, andito pa lang ako sa decision making kung babudgetan ko kasi siya, guys. Iniisip ko pa if it's worth it. Yung mga like certain big parts of it. Pareho tayo. Kasi, Okay. may wedding coordinator din kami, sila Belfet nun. And then, parang inaasa ko nga sa kanila lahat eh. Kasi supposedly, nung time namin, nung kinasal kami, parang magsi-city hall lang kami nun. Kasi pandemic kasi. yes. So parang it's our chance. Konti na lang yung invite, ganyan. And gusto ko sobrang intimate. Pero ngayon kasi we're back to normal. You can invite everyone na gusto mong i-invite. Kaya Totoo. nagigets ko si Tony na kailangan mong budgetan. Kailangan budgetan siya. Pwede bang malaman ng netizens kung ilan yung invited ninyo? Roughly. Hindi ba? Roughly. Siguro max namin 400. Ang dami. 400. Pero alam mo ate, ang 100 dun galing sa nanay ko ha. Piling-pili pa yan, ha? Pinili pa, squeeze. Sabi ko, ang dami yan ha. Ano tong mga 100 na to? Relatives lang. Mga kaibigan, mga amiga ni mama. Sabi okay, niya, okay. at si syempre proud ako sa iyo eh. Gets ko naman. Tsaka nag-iisa kang babae. Oo. Sabi ko, proud na proud kasi talaga ako. Sabi ko, ma, bigyan mo akong budget. Kasi syempre like, Siyempre, yung guest galing sa'yo. ma, budgetan mo ha. Pero like, syempre hindi naman. Baka di ko na siya sisingilin, of course. Hanggang, pero binibiro ko lang, ma, sige, magdagdag ka pero ikaw magbabudget. Yan, ha? Yung mga ganun yung usapan namin ng nanay
nanay ko. Pero yeah, like, una, 600, kasi sa mga Chinese ate, umaabot tayo Madami ng mga talaga, 1,000. Ganun Yes, crazy. yes. Sabi ko, hala, siguro mga 600 lang. Ganun pa kami noong una. Pero nung nag-lista na kami ng mga people na gusto namin sa kasal, in fairness, mga 300 plus. So sabi ko, isarado na natin max na to with cap na yung sabi ko nga kanina, 400. Yun na siguro yung max. Para it's like a good size wedding but at the same time, kilala ko yung mga taong andon. And also, hopefully, no kids talaga kasi baka di naman din kami kilala ng mga bata, di ba? Like, makakalimutan lang din nila kami, ganun. Tsaka, ate, ang mahal pala ng weddings ngayon. Grabe. Yes. Ano ko, Grabe. 2020 pinakasal. So, most definitely, mas mahal na ngayon because it's 6 after 6 years. Nakakagulat siya actually. Oh, so, yan, pipilitin ko na naman si Tony mag-vlog. Wag na. Baka magalit na sa akin si Tony. For you, ano yung pinaka-exciting na part sa planning? And alin din yung pinaka-stressful? Oh, pinaka-stressful siguro, yung mga photoshoot, para sa akin lang yung mga para mag-prenup ka, photoshoot, yung mga ganun. Talaga ba? Kasi parang pag nakikita ko yung feed mo, parang todo avant-garde ka. So, di ba? Mahihirapan ka pa ba mag-photoshoot? Ay, avant-girl, naging robotic na pa. Oo, di ba? Oh, girl. Yeah, minsan Oh. kasi pinapaganon ako, parang, ano na nga lang ako, sweet girl. Pero, yun, ate, ang photoshoot. Kasi syempre gusto ko Prenup. ganda-gandahan lang. May The ano ba prenup. kayo? Like, destination wedding ba ito? No, church wedding. Church wedding. And then, yung mga prenup, hindi rin siya destination prenup. No. Sa Pilipinas lang. Pilipinas ayan. lang. Wala din kaming tinghon. kasi, Naki-isyoso na talaga tayo, no? Kaya Inalam wala, ko at ng first, lahat. Yung alam mo yung ate familiar ka sa tinghon ng mga Yes, Chinese, yes. diba? Si Dave, di ba? Oo, Chinese half din. Chinese si Dave. Pero napag-desisyon na namin na, mag-red dress na lang tayo, photo lang. Tinghon, guys, is Chinese engagement. Chinese So, it's a traditional engagement na ginagawa wherein the bride is dressed in red. Pati ba, yung lalaki, red din? Or no naman? I'm not sure actually. Pero Tapos- parang alam ko naka-red din Tapos siya. maglalakad yung bride patalikod, Yes, tapos yung mga ginaguide ng nanay. So, hindi pala kayo like sobrang traditional. Oo. Tsaka sinabi, I mean, for sure, our parents would have loved it. Pero to be honest, sa panahon ngayon, hindi na pwede ganun. Like, ano na lang tayo. Tsaka grabe I yung tinghon yung mga regaluhan sa tinghon. Grabe, parang budget mo na talaga sa kasal. Oo. So parang sabi ko, doon na lang tayo for our future. Let's save it for our future. Kasi 'di ba, naglipat din kayo ng bahay. Yes, ate. So parang 'di ba, yung budget na lang for iba-iba naman tayo, well, if you have the resources. Of Pero course. na-gets ko si Tony kasi kung ako, I would have chose the same kasi nga ilalagay ko na lang sa bahay yun, bagong lipat. Kanina Totoo. nagtatanungan kami, ang budala namin ni Tony, furniture. Ate, yung supplier mo ng ganito, ganyan kasi nagustuhan nila yung dining. Ang ganda. So 'di ba, may kilala din ako na gano'n na siya naman instead of engagement, instead of getting a diamond ring, yung budget for the ring went to their house. Yun Kasi na nga, actually diba? ang golden. Yung para ilagay mo siya sa mga bahay. Kasi at the end of the day, it's gonna be one One day, day. only. Ayoko mawala yung pinaka-essence ng kasal namin na ikakasal kami for this partnership, this love, and not just to show off. Ayoko, yun na talaga yung parang pinaka gusto ko itatak. I want it to be more intentional. Still quality wedding, but more intentional. So, Tony will be a wife, a legit wife in 2027. Sinabi niya na sa atin yan. At ngayon lang natin nalaman yan during this kanina pala sa dining, dito rin sa podcast. Yes. Tinanong kasi namin si Jelly naman kasi ang tanong agad kailan yung kasal. Parang tatay. Very tatay. Ganun. Wala, dapat nga siya yung host para sobrang unfiltered talaga. Nagulat ako na para bang, wait lang, baka ayaw pa sabihin ni Tony kung kailan or baka ma-pressure. Yeah. Because sometimes there's long engagement, di ba? Oh, yeah. So, hindi naman pala long engagement ito. Eto na guys, here's the part you're waiting for. Questions from the netizens. So, I did post an Instagram story wherein I asked you kung meron kayong katanungan kay Tony. So, ngayon, dahil itong questions na to ay prepare namin, ngayon, si Tony naman ang pamimiliin natin from the questions, to be fair. Ayan. Ay, Bigyan madami. natin kay Ang Kat. dami Marami palang questions. talaga. Sabi ko sa'yo kanina. Hala, Ay, gusto ko gising sagutin flower lahat. ko ni Tony. Part 2, charot. Pwede, Okay. pwede. Cooking, mukbang. G. Oh, gusto ko tong question ni Givenchy RN. Okay. She asked me, did you struggle comparing yourself to other influencers or vloggers? Such Ay, ang a ganda ng good tanong. question. Of course. Of course. Because this is my bread and butter So parang, especially on the younger days, kumbaga. I think now, comes with age na ang wisdom and like more clarity. I truly believe that. So, the Tony like 5 years ago is not the same from the Tony now. I am more focused. I'm
I'm more me actually. So, yung comparison natin, hindi talaga siya maiwasan. Especially ba naman sa era natin talaga na every achievement is glorified. Again, not to say na hindi importante ang achievements. Of course, having goals are nice. But kung ano yung panalo ng isang tao, syempre minsan, hindi maiiwasan na, hala, kailan kaya mangyayari yung panalo ko? Or when will I have my win also? May ganong comparison talaga. And it happens not just to influencers, but everyday people as well. Everyone. Everyone struggles with that. And hindi tinanong ni Givenchy to, pero how I overcame it is to really focus on myself. Kasi dun mo talaga makikita na, okay, clap for others and you will have your turn. You have to wait for your turn Yes. kasi ang blessing ng iba ay para sa kanila. Totoo. And you will have that blessing when the Lord sees that you you're can ready. handle that blessing. Tumpak, ate. Ayan. Tumpak. That you are ready for it. So, ako, natutunan ko talaga to clap for others. Be happy for what they have achieved because pinaghirapan nila yon at deserve nila yon. Tsaka may para sa'yo. May At may dadating para para sa'yo. sa'yo. Mag-focus ka lang sa'yo. Feeling ko kasi ang nangyayari sa tao, minsan, sa sobrang nag-focus sila sa ibang tao, nakakalimutan nila yung sarili nila. Ang naiisip lang nila yung, minsan yung inggit, yung puot. And I'm saying this because na-experience ko siya ate. Minsan, alam mo, masastaka na lang na parang hala, minsan napopollute ka na ng mga utak or lang ng mga thinking na ganun. Actually, akin ate, yung journey ko sa YouTube, di naman din siya parang instant fame or instant same growth. tayo. Diba? Like, cruising. Tapos bigla, makikita mo yung season mo talaga. And then sometimes it's not your season. And then it will be your season again. So, it's just like that. Life is like that. And, you know, the more you acknowledge that and realize that and be okay with that, I think the better it is for you. Ganun. Ganun lang siya. Siguro dahil nga pumasok na din si Tony sa Trentahe. Trentahe! So mas, Trentahe alam mo Club. yun, it comes with confidence sa sarili mo na kung kaya ng iba, kaya ko, but hindi ibig sabihin na na-achieve na nila, dapat ma-achieve ko rin. Hindi. Kasi may iba-iba tayong timeline. Totoo. And may iba-ibang blessings na nakalaan para sa atin. Ayan. Super, super true ate. Grabe namang mga lose weight dito. Jersey is rampant. Nabasa ko yung kanina, muntik na nga kitang ipaglabas dito ng yoga mat. Kasi yung tanong, weight Puro loss. weight loss Weight talaga. loss. Sige, sagutin natin siya kasi Okay. ako very proud naman ako dyan. Yung weight loss naman ate, hindi siya mabilis. Parang 4 years na ako nag-workout. A part of the reason why hindi ako super naka-YouTube is mas finocus ko yung fitness ko din. So, I cannot do everything all at once. And pinapili ako ni God at pinili ko naman yung aking fitness kasi syempre naman, gusto ko ring maranasan maging baddie, ganon. So, nagpapaya talaga ako. Sometimes I do like fasting also, 16-8, ganyan. So, tatry ka ng iba-iba talaga. Dami kong trinay. Keto, ganyan. Ang nag-work sa akin ngayon is really moving your body. Non-negotiable sa akin talaga, ate. Like, medyo nagkakasakit ako pag di na ako gumagalaw. Oh. From somebody who hated What do you doing mean the gym. moving? Badminton, walking, tas ngayon nag-hot yoga ako. Ganun na siya. Di ko So, lang in a pinapost day? talaga. In a day, may ginagawa ka? Dati, nung parang na-addict ako para minsan badminton, tapos nag-gym, nag-weightlift ako, tapos nag-walking pa One ako. day? Ganun, one day. Grabe. Ganun talaga, ate. Pero ngayon, in a day, dapat may gagawin ka. Pag ngayon ako na may errand tayo, wala na. Or like Okay. mag-light walk ako sa gabi. Pero like something light movement Sorry, lang. Tony, parang di siya naka-exercise today. Dahil sa atin. Okay Pero lang. most definitely, Na-exercise yung ko. bunga Yes, natin. bunganga. Pero most definitely, kailangan in a day talaga. Medyo nakakagalaw-galaw. I try. But of course, I give myself grace naman. But also sa food, ayoko nag-restrict ng sarili. But it's just the portion control na parang, Yung sinasabi ko. diba Portion ate? control. Ayoko din kasi gusto ko ng cookies kakain ako. Pero Titikim. I know when to stop lang. Okay. Yun lang talaga. I think, alam naman natin talaga ang sagot paano mo kapayat. It's just, paano ba natin ito gagalawin? Guys, minsan talaga, titiisin mo talaga siya. Ganon. May And- sacrifice talaga. May sacrifice talaga. And weight loss is not a linear journey. Parang makikita kahit ako sa akin, sa weight loss ko din after ako manganak. Papayat ako, tapos parang pag nakita ko na, ay, napasobra yung payat ko, kakain ka. Hindi mo alam, nag-e-enjoy ka na pala ulit. Tapos biglang papayat ka ulit, ganyan. So, hindi siya linear and it doesn't mean na hindi working yung ginagawa mo. It's just that you're giving yourself grace as well na it's okay naman na hindi sobrang strict ng ginagawa mo. And at the end of the day, guys, kung halimbawa, nagtatrabaho ka, tapos syempre, tatrabaho ka para magkaroon ka ng pera. Tapos, bibili ka ng pagkain. Tapos, hindi mo ma-enjoy yung pagkain. 'Di ba? So, parang nakakaawa naman ng self kung sayang ang pinagtrabahuan, hindi mo ma-enjoy. So, pwede. Katulad nito, may dala si Tony na cookies. Magko-cookies ako ngayon and hindi ko pa nagagalaw yung kape ko. Dala-dala niya yan. So, yes, pwede mag-cookies, pwede mag-sweets. Pero, ibabalance mo dun sa ibang kakainin mo throughout the day. Correct. Doon naman talaga tayo wag lang tayo extreme. Like, more on balance talaga. Meron bang time na naging extreme? Super, meron din. Pero,
like, nabawi ko naman din siya. So, I do have issues as well sa katawan. Lahat naman tayo. Syempre, meron tayong mga ninitpick ba Yes. sa kung ano natin. Which makes me to the next question, ate. How did she handle body shaming before? Kasi Talaga ma-body ba? shame. Oh, ate, alam mo, I resonated with this K-pop idol na she did a live, and then people were consistently asking her, how did you lose weight? And then sabi niya, this question really hit, that's all you really ask about me is my weight. And it needs to be talked about. So thank you for giving me this platform. And I will say it in behalf of everybody na can we all please stop body shaming then? And like, pre-diagnosing kung ano-anong mga iniisip yung wala namang sa katotohanan at mag-focus na lang tayo sa sarili natin mga Ano ba katawan. iniisip nila sa'yo? Meron daw ako mga eating disorder, mga ganon. Like kung ano-ano, mga size ko daw, iniiba ko, ganyan. First of all, this is my body. You know, I have worked so hard for this years, ate. So, and I speak in behalf of, as a fat girl din, di ba, na parang madami ako pinagdaan sa katawan ko. I'm not perfect, syempre may mga issues ako, pero that's not for you to diagnose, that's not for you to point out and nitpick. What if I nitpicked your insecurities also? This is me. You have no right to like nitpick any part of it. So, ayoko lang kasi yung parang, yun kasi nakita kong comment din. Pag may nakita akong mga babae na nagpo-post online, ang i-comment, tumaba ka, pumayat ka. Like, is that all people really care about nowadays? Because it disgusts me, to be honest. Like, bakit na lang puro katawan ng tao? Especially girls, ate. Siguro coming din from experience na naramdaman mo how it feels Yes. to be that girl na after lahat ng pinaghirapan mo, tapos na pumayat ka, tumaba ka ng konti. Na-experience mo ba yun? Pumayat ka, tumaba ka ng Oo, konti, tapos parang, tumataba na. ayan na naman siya. Yes! May mga ganun din Oo. ako dati. How do you feel about it? For the longest time, nung wala naman akong anak, hindi ko talaga, honestly, na privilege ako na hindi ko na-experience yon. But to be honest, hindi ko naramdaman na tumataba na pala ako after kong manganak, na parang sobrang normal lang. Tapos pagkakita ko ng picture ko, halang lapad na pala ng mukha ko, ng katawan ko. Pero it's not for you to tell me na kailangan mag-diet. Talagang ako sa sarili ko, Na-enjoy kasi mo tumataas yung sugar ko, girl. So talagang wala akong choice. Ate, may tanong ako for the both of us na lang. Okay, go. How do you define success? Parang ang hirap niya i-define kasi hanggat wala ka ata dun, hindi mo siya ma-define. Kaya mo nang gawin kahit ano sa oras mo, na walang nagre-restrict sa'yo, whether it be work, business, yun for me ang meaning ng success. Yan, ngayon ko naisip. Time and freedom. no? Time and freedom. Yan. I love What about you, Tony? For me, it's being able to look back 5 years ago and say na, wow, this is the life I've only dreamed of. And also having that grateful mindset then. You know, success could be however you define success eh. For me, I am successful right now. Just very, feeling, alam mo yung grateful ka lang talaga. Wala ka nang hihiling pa. Kahit na pwede pa. Marami ka pang pwede makamit. Yes, of course. Marami pa akong pwede Habang makamit. buhay, di ba? Yes. Pero at the same time, I'm just feeling very blessed. And I'm successful enough. Yun. I'm content. I'm just very... Kasi iba-iba talagang definition Totoo. It's for really... everyone. Totoo. I agree. Okay, and then isa pa dito is, meron tanong ni Patricia, as long-time creators, how do you know if someone in the industry is a genuine friend or just a work relationship? Kanina tinanong ko lang siya. Sabi ko sa'yo, di ba, Oh parang, my gosh. sino mang ka-hangout mo ngayon? Sino yung mga nakakasama mo? To sabi niya, Fiancé ko. wala na ate. Wala talaga. I as an extrovert naman ate, I really like people. I'm genuinely like nice. Hi to people. But then, it's really the share. I just have, pili ang friends ko, bilang ko sa kamay ko. Ang mga friends ko na long time. I keep my friends kasi for a really long time. But then again, pili sila, kumbaga. Na masasabihan ko ng aking mga daily struggles. I'm not, yung kapag kasama ko sa pang-araw-araw, I don't feel drained. Yung masasabi ko, yung mamamotivate namin at ang isa't isa, masasabi namin yung mga deepest problems namin. That's how I define real friends. And for someone in the industry, I just don't expect kapag may mamit ako na I will get that same relationship agad. I am there for work and, you know, if we click, we click. But it's not necessarily I expect you to be, you know, my bestie na. Kumbaga. Ano mo yun yung mali ko? Yung mali ko na parang, ako kasi when I offer friendship, nag-usap tayo, tapos naging friends tayo, wala nang ibang definition yun. Magkaibigan tayo. Pero in this industry, nagigets mo ba ako? In this industry, in this economy, in this industry, parang you don't expect
everyone na naging kaibigan mo to be that friend that you define na pwede mong sabihan ng lahat ng kwento mo na hindi makakalabas yung kwento mo. Nagpo-focus ako sa family. Like you, Totoo. nakafocus ka Totoo. kay Dave, sa family mo din. And kung may dadating na kaibigan, it's okay. But I don't expect na like yung younger self ko na it will be that friendship. Totoo. Yeah. I think, speaking from my younger self, ganun din ako ate. Matetest ka ng life eh. Tapos ma-realize mo, i-refine mo na lang din niya as you grow older na parang, okay, eto na, okay na ako sa core ko. 'Di ba? So, especially sa industry nga talaga natin. It's nice to have like peers, but we will always go back to the people we call at random times of the day. I yung hindi believe that. nakikita sa pictures natin. Yes, actually sometimes sa yung mga videos. hindi mo pa napopost, pero lagi mong kasama. Totoo. They're the real ones, kumbaga. Last question. Okay. Kasi alam mo yung parang as a content creator, every content creator has that, alam mo yung parang nagbabother sa'yo na issue. Yung nasusulat sa alam na natin kung saan. Ano Na-hot itong seat mo ako dun. issue na to, bago natin i-close, na feeling mo gustong-gusto mong i-defend yung sarili mo, pero hindi mo ma-defend yung sarili mo. Yung ilang beses mong parang magta-type na ako, pero didilitin ko yung sagot ko. Anong issue yon and can you defend yourself today? Okay, siguro it's the most recent one. Ganon. I don't wanna like, kasi ate, sa akin, ako yung tao na pass is pass na talaga. Pero alam nyo na yun, guys. Kung ano yung pinaka-viral, yun na siguro yun. Pero siguro, let's just say na hindi talaga ako yung pinipinta nila. Hindi rin ako yung mga ibang kumakalat sa pictures. Meron talaga mga na-twist and Pictures? May mga pictures kasi na ako daw yung isang ganyan. Na-exaggerate, na over-exaggerate. And just to clear the air, I was just a guest. I was just really a guest na first time. Okay. Okay, yeah. Yun. I was just a guest. Na may mga iba kasing pictures din na parang ako atay nag-arrange. Pero hindi ako yun. Dumating pa sa punto na ganun. Oo, na parang event ko daw yun. So parang I was just really a guest na parang first time ko lang na umattend. And I made a mistake. Let's just acknowledge that. I will It's a start learning by saying, experience. it's a learning experience. I made a mistake by, kahit hindi yun yung intention ko, again, if people will believe what they want to believe. And kapag nakaabot na siya sa madla, wala ka na magagawa. Kahit na gusto mo, guys, tinanggap ko lang. Like, wala. So, I fully, nasa Japan ako nun, ate, share ko lang. Tapos, I was about to celebrate my birthday. Solo trip ko sa Japan. Tapos, darating yung mga kapamilya ko. Tapos, nabash ako. The next day, I had to fly to Japan. So, mag-isa ako sa hotel room ko. Iyak ako ng iyak. Kasi parang first time the whole world against me. And they're painting this picture na hindi ako talaga to. Sis, hindi ako to. But then, you know what? It's really the people who will message you. Ang dami nagtatanggol. Ang dami nagme-message. Tony, I saw it. I'm defending you. Alam ko hindi ikaw yun. So, it's just that. Yun talaga yung pinaka-naging pillar of strength. Pillar of strength ko, ate. It's just the people around you talaga. Pero, yeah, I guess like, to defend, I don't even want to defend myself because I truly made a mistake on my part then. But, siguro ma-share ko na lang is, that experience humbled me. That experience grounded me. Kasi, before that, umabot ako sa point na pagod ako sa trabaho. Medyo nagko-complain ako. Kasi before that, prior to that like bashing, umabot ako I was filled with all of these blessings. Pero nagko-complain ako sa manager ko na pagod ako. Ayoko na, gusto ko na mag-Japan. Ganun. Medyo like ungrateful si sis. So, sinampal ako ngayon ni Lord ng, okay, ito, mabash ka dyan. Yung timing na yun. Timing, ate, I swear. Tapos parang, ito na, mululok mo ko na si sis. So, parang nabash ako na. Tapos parang, uy, baka this is God's way to like really ground me and like keep me grounded na maging thankful ka. So, I took that as a learning experience eh. Yun yung maganda naman sa akin siguro. Like, I acknowledge and babalik yung mga taong naniniwala sa'yo. Doon ka talaga, yun yung panghahawakan mo. So, that kept me going. And now, I think I'm a better person. Di ba we learn mistakes? We learn from our mistakes. Yun lang yung importante doon. Nakita ko nung nag-post ka pa ng parang statement ba yun? Statement, ganyan. Dami rin kasi talagang issues na parang ayaw mo i-defend yung sarili mo. Pero minsan ang sarap din na ilabas. Alam mo ba, may chika ko dyan, ate. Like 50-50 yan, tinatanong ko na yung best friend ko, manager ko, nanay ko, kapatid ko, ilalabas ko ba ito? Kasi sometimes, sometimes ayaw mag-statement. Sometimes gusto mo mag-statement. In that moment, parang sobrang hindi ako sang-ayon sa mga sinasabi sa akin kasi hindi ko to, like ang dami kong gusto, hindi ko to event. Parang nanahimik na lang ako. Sabi nung iba, wag ka na mag-statement kasi hindi ka naman nila papaniwalaan eh. But like a part of my said, mag-statement ka. Parang malaman nila na hindi ikaw hindi mo yung intention. So I went with nag-statement ako. Sabi ng mom ko, mag-statement ako daw. Kasi like,
I need to like really own up to my mistake. Not in like a sugarcoating manner, but I just really needed to make a statement. And then, I'm so happy I did. Parang ako mas gusto ko na lang tumahimik. Pero again, iba-iba kasi tayo ng ways how to cope up with whatever we are feeling. So si Tony, siya yung tipo ng tao na gagawa ng statement kasi nga may pinipaint na picture sa'yo na hindi naman ikaw. Totoo. Ako kasi parang kahit may pinipaint na ako yun, alam ko sa sarili kong hindi ako nanlalaban. Hindi ako basta-basta nagsasalita. Silence is your power. And alam mo yun, parang walang tama o maling way Totoo. kung saan ka lang comfortable at kung saan ka magiging at peace. Pero ako, I choose my battles, Bert. I wanna say I choose my battles. Hindi lahat kailangan ng statement. This time, I needed a statement. Protect your energy nga, sabi Yes. nila, diba? Especially pag nasa 30s na tayo, of course, we value the peace that we worked and strived so hard for. Totoo. Diba sabi natin kanina, success is time, freedom, peace as well. Ayan. Oh, We're I love ending that. our podcast with that. Ang dito kasi sa amin, Dito Oh sa my amin. gosh, ang ganda! Dito sa amin, hindi kami nagbibigay ng mamamatay agad. Ay, thank you, ate. Super perfect. Gusto ko may uwi mo to kasi alam ko, may bago kayong place. Ang ganda, sis. Buti na lang pala kasama mo si Dave. So you can keep it in your dining or wherever you Thank want. you, Pero ate. thank you for having us. Thank you for gracing our podcast. We Grabe, ang are ganda. very, very honored to have you here. I am honored. Thank you for helping me as well because alam mo kung bakit. I'm stepping out of my comfort zone. Of course, ate. Thank you. As a fan of 10 years, I'm so happy. Thank you for inviting me, actually. Super dami ko natulungan from you. At ngayon, nag-golf ang mga fiancé Kaya at nga, feeling asawa ko guys, namin. susunod pa kami doon. So before we end this podcast, is there anything na ma-expect namin sa'yo or any product launches very soon? Oh, yes, meron. It's gonna be another collab, but Different brand? Yes, different Oh. brand. So next year pa siya, guys. Abangan. That is it. I hope you guys enjoyed this episode. I learned a lot from Tony. I super appreciate Tony Thank kasi you, pinuntahan ate. niya talaga tayo dito sa bundok natin since we still don't have a studio. Sa bundok. Thank you Ganda so though, much, sobra. Tony. Beautiful house. Thank you, ate, for having me. Love you. Thank you so much for watching, guys, and see you on another episode of Another POV.